Di ko magets yung galit ni Flamara kay Terra dito na bawi na rin ni Mitena yung trono niya sa Encantadia. Sa tulong lang naman ng mga nagbabalik na sina Olgana. Pansin ko din na consistent yung visual effects ng Encantadia Chronicle Sangre. Ang editing talaga superb, di ba? As usual, ang mission naman ngayon ng mga bagong tagapangalaga ay ibalik ang balanse ng Encantadia. Hindi talaga umaakma yung LED screen na gamit nila doon sa eksena. Hello mga Encantadicts! So, panibagong episode na naman ng Encantadia or bagong week na naman ng Encantadia Chronicle Sangre yung napanood natin. Hindi ko na matandaan kung anong episodes na ba tong Encantadia Chronicle Sangre. But, i-recap lang natin yung mga natatandaan kong mga eksena or yung pinaka-nahuka kong eksena dito sa may Encantadia Chronicle Sangre. Simulan natin dito. Syempre, successful ang mga bagong tagapangalaga natin dahil nakuha na ulit nila or nabuhay na ulit nila yung mga brilyante, di ba? Tapos na rin ang Deva's Arc. Nakita natin kung paano nila kinuha yung loob ng mga sinaunang kambaldiwa. Dahil nga nasa buhay na ulit yung mga brilyante. Ang mission naman ngayon ng mga bagong tagapangalaga ay ibalik ang balanse ng Encantadia. Diba, nakita din natin dito yung pagkuha naman ni Mitena doon sa kabilan, sa makapangyarihang kabilan ni Cassiopeia. And then, nabawi na rin ni Mitena yung trono niya sa Encantadia. Sa tulong lang naman ng mga nagbabalik na sina Olgana at si Peshidita. Nakataka. Siguro nung na-deads na si Alipato, di ba nawala na ng kapangyarihan yung brilyante ng apoy. Siguro doon, nakataka sina Olgana dito. And yun, nagsanib puwersa yung mga bagong tagapangalaga. Ang ganda nung scene na to. Ito yung pinaka-highlight for me ng Encantadia Chronicle Sangre dahil ginamit lang naman nila yung mga brilyante nila para ibalik na nga sa balanse ang Encantadia. Pansin ko din na consistent yung visual effects ng Encantadia Chronicle Sangre. Ang editing talaga superb, di ba? As usual, yung quality ng editing nila is ramdam mo yung bigat, realistic. But siguro yung naging downside lang nitong Encantadia Chronicle Sangre ay yung size ng mga brilyante. Kung napapansin natin, di ba, hindi pantay-pantay yung mga size ng mga brilyante. May mga eksena na maliit, may mga eksena na malaki. Yun yung napansin natin dito. At the same time, yung shot ni Dea dito, halatang wala siya sa eksaktong scene. Parang may pa-double lang siya or may pa-double lang siya tapos close up yung sa kanya. Siguro isa rin sa mga naging inconsistency dito sa dito sa week na to ng Encantadia Chronicle Sangre. At saka, I know, hindi lang ako yung nakakapansin na hindi talaga umaakma yung LED screen na gamit nila doon sa eksena. Like, halata mo talagang LED screen yung ginagamit nila kasi yung color is naiiba. Tapos kapag kin-close up nila is, I don't know, kasi parang hindi siya bagay pag kin-close up nila yung scene, ganon. And nevertheless, kahit na may mga inconsistency, ang good side pa rin naman dito is maganda. Ang astig nung kanilang visual effects dito, yung paglabas ng mga powers nila, yung mga brilyante. Ngayon nakita na rin natin kung paano nila pinalabas din yung mga sandata nila. Sabi ko nga, parang ang angas lang, nakaya na nilang isamon ngayon yung mga sandata nila anytime and anywhere. Tsaka dala-dalawa ni mga sandata nila ngayon, ha? Di ba kung napansin natin, hindi lang isa, kundi dalawa yung pwede nilang magamit dito ng mga sandata nila. Tsaka pansin nyo ba, sa previous week ng Encantadia, di ko magets yung galit ni Flamara kay Terra dito. Yung sabi niya na, bakit para may makakasama tayo Adamus na isang half na mortal, tapos half na sangre, something like that, Yung kay yung kay Dea gets ko ba because isa siyang Minayave, pero yung kay Terra talaga, medyo nawirduhan lang ako kay Flamara doon. Sana narinig yon ni Labanea, Nagiging isang Ate Chona, sabi nga natin. Si Flamara ulit dito sa Encantadia. And yun, excited ako sa susunod na linggo dahil ayon sa nasagap kong balita is
ipapakita na talaga dito yung kanilang actual na transformation. Kasi dun sa teaser na napanood natin, may mga transformation naman na tayo nakita doon. Pero ano pa kaya yung makikita natin na full? Sabi ng karamihang Encantadex is full na transformation na yung ipapakita dito. And kayo guys, saan pa kayo mas na-excite dito sa may Encantadia Chronicle Sangre? May mga eksena ba kayong nagustuhan? Ano ito? Let me know in the comment section. Syempre kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa channel ko, don't forget to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. Has been CJ guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Thank you for watching. Bye!